Patuloy po nating sinisiris sa ating lesson ang Heidelberg Catechism na isulat noong 1963. At ngayon po ay gusto kong i-explain o ipaliwanag sa atin na yung pinakatema ng Katekismong Heidelberg ay napakaganda sapagkat sinasabi doon, ano ang iyong tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan? Ano nga ba? What is our comfort? Ano yung ating kaaliwan? Buhay man tayo ngayon o mamamatay? Asan yung comfort natin? So sinagot po na tayo na may katawan at kaluluwa dito sa buhay o kamatayan ay hindi nabubuhay para sa aking sarili, kundi ako ay para sa aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Siya, sampu ng kanyang banal na dugo, ay ganap na nagtubos sa lahat ng aking mga kasalanan. At iniligtas ako mula sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo, at ngayon, ako'y kanyang iniingatan na kung hindi ipapahintulot ng amang nasa langit, ay walang hiblang buhok na malalagas sa aking ulo. Totoo na lahat ng mga bagay ay umaayon sa aking kaligtasan, kaya nga sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay tinitiyak niya sa akin ang buhay na walang hanggan at ginagawang tapat at handa na mabuhay para sa kanya. In summary, yung tunay pala na comfort natin sa buhay ngayon at sa kamatayan ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po wala na daw pong iba. Mahirap po na mamuhay sa mundong ito na maraming ibinibigay na magpapalayo sa atin ang sanglibutan. Pero siyempre, alam natin na lahat tayo ay may banal na espiritu na nananahan sa ating mga buhay, kung kaya't tayo ho ay secure, makatitiyak na iniingatan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Sabi nga ho rito, walang hiblong na buhok na nalalaga sa ating ulo na hindi po alam ng Panginoon. Alam niya ho lahat yun So lahat ng nangyayari pala sa buhay natin ay para o umaayon para sa ating kaligtasan. Ang ganda, di ba? Kasi ano ba yung pinaka mahalaga sa buhay natin sa mundong ito? Siyempre, ang pinaka valuable, ang pinaka mahalaga po sa buhay natin sa mundong ito ay ang buhay na walang hanggan. Tama po ba? Lalo na sa mga medyo maedad na, sa mga katulad namin na 50 na, di ba? So, mahigit kalahati na ho yung buhay natin at one day, darating po tayo sa punto na makukonsumo yung buhay natin at mawawala tayo sa mundo ito. Yon ang napakaganda. Ngayon sabi, ilang bagay daw ang dapat nating malaman para maranasan natin yung tanging kaaliwan na ito na nanggagaling kay Kristo at sa Banal na Espiritu. Tatlo daw po. Una, dapat malaman natin kung gaano tayo kamakasalanan. Bago tayo maligtas, ngayon, ligtas na tayo, sinners po tayong lahat Papunta po tayo sa impyerno. Tapos sinahanap natin yung comfort, yung kaligayahan din po natin nung hindi pa tayo mananampalataya sa ino-offer ng mundo hindi po kay Lord Tama po ba? Pero siyempre, sinasabi nga, dapat na-realize kasi natin, pina-realize ni Lord noon na makasalanan tayo, lahat ng ginagawa natin ay temporary lamang po, na nagbibigay ng totoong kaligayahan at comfort sa ating mga buhay. Kaya, ang isang sinasabi para maranasan natin ang tunay na kaaliwan sa pamamagitan ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na Espiritu, dapat una, nalaman natin na tayo ay makasalanan. Yun po. Pangalawa, ang sabi po doon ay kung paano ba tayo maliligtas sa ating kasalanan at sa ating kapighatian. Tinalakay po doon yung nagliligtas lang po sa atin ay walang iba, kundi yung isang Diyos sa tatlong persona, na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yung Ama, siya yung creator natin, siya yung humirang sa atin bago palalangin ang sanlibutan. Si Jesus Christ, kasama siya sa paglikha in Genesis chapter 1, 2, and 3, in John 1:1,
verse 2, nandun po siya, even in Colossians chapter 1, verse 15, hanggang sumunod na mga talata, at yung lahat ng pinili ng Ama, yun yung tinubos ni Jesus Christ sa cross. Tapos yung Holy Spirit kasama po sa creation ng mundong ito. Sabi doon, sa Genesis 1:2, umiihip ang hangin. Sa ibang translation, ang Espiritu ng Diyos ay umiihip sa ibabaw ng tubig ng dagat, sabi gano'n. So, tapos yung Holy Spirit, siya po yung nagbabago ng puso natin. Ang tawag ho doon ay regeneration. Siya yung nagbibigay sa atin ng bagong puso upang bigyan niya tayo ng regalo ng pananampalataya doon kay Jesus Christ para magsisi tayo, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Yun po yun. Tapos, pagkayari yung nating maligtas, meron pong ikatlo, yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Paano ba tayo nagpapasalamat sa Diyos? So, yun na nga ho, dinifine po doon na ang pinaka-prinsipyo ng ating pamumuhay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At yung specific na ibinigay na dapat na nag-uumapaw sa ating kagalakan ay ang pagsunod ngayon sa summary ng pagmamahal natin sa Diyos. At yun ay walang iba kundi yung pag-ibig. Diba sabi ng Galatians 5:22 hanggang 23, the fruit of the Holy Spirit is love. Kahit si Jesus Christ in Matthew chapter 22, sinabi doon, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Tapos love your neighbor as love yourself. So ano ibig sabihin nito? So ibig sabihin, yun daw 10 kautusan na yun yung utos ni Moises at ng mga propeta na by the grace of God, dun nakikita kung paano natin tinatanaw yung pagliligtas ni Jesus ng Diyos sa buhay natin. Kaya pag naligtas tayo, may prutas ho, may bunga ho ang salvation natin. At ang bunga ng salvation natin ay yung desire na ngayon ng puso natin na sundin ang salita ng Diyos, na sundin ang kautusan ng ating Panginoon. Pero siyempre, kahit mga mananampalataya na po tayo, di ho natin perfecto na masusunod ang kautusan. Wala hong makakasunod nun eh. Tama? Pero, yun na po ngayon yung tinatahak ng ating spiritual life ngayon. Na by the grace of God, kung tinuturo ni Jesus Christ na mahalin natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip, ng buong lakas, yun yung ngayon yung ginagawa natin. Napunga ng Banal na Espiritu. Kaya ngayon, kung ang maaalala nyo, na Sunday school natin, ang mga napag-aralan natin ay yung ikalima, wag kang igalang mo yung ama at ina, di ba? Nakalagay doon. Yung ika-6 naman, wag kang papatay. Ito medyo mabigat itong pag-aaralan natin eh. Pero syempre, Word of God po ito eh. Subject din po ako rito. Subject po tayo lahat dito. At ito yung ika-7 kautusan. Naalala niyo ba kung ano yung utos sa ika-7? Meron po ba kayo idea? Ano ang naiisip nyo sa ika-7 kautusan? Ano ba? Sige nga po, ano? Ayun, adultery. Sa Tagalog? Ayun, ang bigat, ano? Kasi si Jesus, mamaya makikita natin dito, yung tingin lang natin, pangangalo niya na pala, di ba? Yung tumingin tayo sa isang tao, tapos nag-isip tayo ng masama na may kahalong kapalisyosohan. Ano na pala po yun? Pangangalo niya na sa puso natin. Mabigat, di ba? Siyempre, sa totoo lang naman talaga, kailan pa kami nag-uusap ng mga pastor after ng meeting. Napag-uusapan lang namin. Parang diretsahan salita kahit kailan ba, yung hindi tayo tumingin na nag-isip, lahat po nag-agree na minsan may mga time talaga. Honestly speaking, wala po talagang exempted dito, di ba? Lahat po tayo ay, kasi nature po yun si Adam nung nakita niya, di ba? Na masarap ang bunga ng puno, di ba? Nabuo sa isipan niya na maganda ang maging marunong. So saan nagsimula? Doon sa lust of the eyes po niya, di ba? So mata. So ngayon, yun po yung ating pipilitin na tingnan, di ba?
na napag-aralan. So, sige po, sinasabi po rito sa ikapitong utos, huwag kang mangangalon niya. So, nasa ikapito na tayo. Ayoko pong nagpasan eh. Huwag kang mangangalon niya, nakalagay po. Okay, so, ngayon, tingnan na lang po natin. Okay? So, Word of God po ito, kaya aking pong nais na ituro sa sarili ko, ituro sa sarili po ng bawat isa sa inyo na narito and even sa mga nakikinig. So, sabi ron, huwag kang mangangalon niya. So, sa question 108, ganito ho ang tanong. Ano ang itinuturo sa atin ng ikapitong kautusan? Ano ba talaga ang tinuturo sa atin ng ikapitong kautusan? So, yung ikapitong kautusan, redundant na, huwag kang mangangalon niya. So, ang sagot, sabi po rito, na ang lahat ng karumihan ay isinumpa ng Diyos. Lahat daw po ng karumihan, meaning, pag sinabing karumihan, kasalanan. Lahat po ng kasalanan ay isinumpa ng Diyos. Kung maalala niyo po, nung nagkasala po si Lucifer, di po ba sinumpa ng Lord, kaya nga tinapon sila eh. Tinapon siya, yung 1/3 na angel. Kasi, nagrebelde sila sa Lord. Why? Because of pride, di po ba? So, ano yung naging consequence? Sinumpa ng Lord. Si Adan, nung nahulog po sa kasalanan, meron po bang curse? Nung nahulog sa kasalanan si Adan, meron po bang ibinigay na curse o sumpaan Diyos? Ano yung naalala nyo na sinumpahan kay Adan? Di ba sabi doon, yamang sa alabok ka ng galing, sa alabok ka rin babalik. Tapos, sabi ron, lahat ng iyong kakainin ay iyong paghihirapan, pagpapawisan, hanggang sa malibing ka. Para praise lang po yun ha. Sa babae, meron ba? Sa panganganak. Di ba? So, ibig sabihin, every sin, meron po siyang consequences. Curse po. Ngayon, itong karumihan na ito, yung lahat ng karumihan, lahat ng kasalanan, ay nasa ilalim po ng sumpa ng Panginoon Diyos. Sa Leviticus chapter 18 verse 27, meron pong sinasabi dun eh. So, gusto niyo po na sundan ako sa Leviticus po. Maaari po bang paibasa ng gustong makakita sa Leviticus chapter 18 verse 27. Okay, Leviticus chapter 18 verse 27. Paibasa nga po. Ang mga tao na ulit sa inyo dito ay nabuhay sa pinutang ng lupa na gawain kaya naging sumpa-sumpa ang kanilang lupa. Okay, tingnan nyo. Yung mga namuhay daw na nauna sa mga Israelita daw sinumpa, hindi lang basta sila sinumpa, pati yung lapain nila. When God cursed people, siyempre, kasama po dun yung blessing para sa pangangailangan nila, tiners po. So, kung mapapansin po natin, malinaw po yan na ang lahat ng karumihan ay isinumpa ng Diyos. At gayon din, ay dapat nating kapuutan ang mga ito. So, kung si Lord, sinusumpa niya yung karumihan, yung kasalanan, tayo naman, ng mga mananampalataya, ano yung magiging implication nito sa atin? Hindi ho sumpa eh. Sabi, nakapuutan natin ang kasalanan. So, ano ba ibig sabihin ng kapuutan? Di ba pagka napupuot ka, ano yun eh, parang mabigat po yun. Hindi lang basta sa galit. Parang sinasabi po ng Heidelberg Catechism na gayon din ay dapat nating kapuutan ang mga kasalanan. Okay, ngayon, bakit sinumpa ng Diyos tapos ang implication sa atin ngayon ay dapat din nating kapuutan nito? Kasi ang gusto ng Lord, usually yung sa kapuutan na yun, nasa Deuteronomy 29, verse 20 to 23, na tinuutos ng Diyos na kapuutan ng mga Israelita ang anumang kasalanan at karumihan.
Kasi kapag kinaputan po natin ang kasalanan, sabi ho rito, mamumuhay tayo ng maayos at malinis. Ama po ba? Kasi kumare, let's say sabihin natin, yung bisyo mo dati, di ba? Yung bisyo, halimbawa, yung isa dati, ang bisyo, manunugal, manginginom, lahat nasa kanya. Tapos bigla siyang niligtas ng Diyos, bigla siyang na-born again, bigla siyang nagkaroon ng relationship kay Jesus Christ dahil sa biyaya ng Panginoon. So ngayon, ang sinasabi ron, dapat yung sin na yon, na kasalanan ginagawa natin, hindi na tayo komportable ngayon doon. Dapat kinapupuutan na daw natin yung kasalanan na yun. Every time na makikita mo siya, every time na maririnig mo, every time na dumarating siya sa atin, yung kapuutan na yon, ang ibig sabihin po doon, ayaw mo na. Tama? Di ba yung ibang tao pag napupuot sa kapwa niya, ayaw nang makita, di po ba? Ayaw nang makita. Ayaw nang marinig. Pag nakita pa lang, kumukulo na yung dugo. So ngayon, kapag tayo, ganyan yung pananaw natin, ang sabi ng Biblia, doon pa lang tayo makapamumuhay ng maayos at malinis sa harapan ng Diyos. Totoo naman, hanggat hindi po kasi natin binibituan yung kasalanan, aalipinin po tayo nun eh. Di ba? Di po ba? Hanggat di po natin bibituan yung kasalanan, yung... gusto ko lang pong maging malinaw sa atin na may mga bagay talaga na napaka hirap i-give up sa buhay ng isang tao. Di po ba? Na mahirap i-give up, mahirap siyang pakawalan sa buhay ng isang tao. Pero siyempre, kasi nga nasa flesh pa po tayo. Minsan natatalo tayo ng emotion natin kaysa sa katotohanan. Kaya hindi minsan ma-give up, hindi mabituan. Pero siyempre, yun kasi yung gusto ni Lord na mamuhay tayo ng malinis at maayos at may kabanalan sa Kanya. Yun ang pinakamahirap, lalo na kung nakasanayan mo na. Sabi ng sa psychology, kuwari, meron kang ginagawa dati, you need 2 months, 60 days bago mo talaga makalimutan yung... Kasi naging habit di ba? So tama si Sister Leone, kasi habit siya, may process talaga siya, yung lagi mo siyang ginagawa, yung kasalanan na yon, tapos suddenly, na sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon na i-give up po na yan, medyo mahirap po talaga. Sa laman po natin, di ho natin kaya yon. Pero siyempre, progressively, tutulungan naman talaga tayo ng Panginoon. As the days go on, tutulungan tayo ng Lord. Kailangan lang nating patuloy na manalangin, kailangan lang nating patuloy na mag-meditate ng Word of God at mag-submit dito. And by His grace, tutulungan niya talaga tayo. Minsan po, mahirap po talaga yung radical change. Yung radical, yung agad nawawala. Minsan po, ang ginagawa ni Lord talaga, progressively, pinagtatagumpay po niya tayo. So, kaya sinasabi po ngayon sa atin dito na kapag napagtantunan natin na ang kasalanan ito ay kasalanan, ang inuutos ng salita ng Diyos, kapuutan na natin yung kasalanan na yan. At yung kasalanan na yan, i-give up po na siya. Pag i-give up po na yan, yung heart natin, yung buhay natin, nagiging maayos at nagiging malinis. Pag sinabi nating malinis, wala akong dumi. Di ba? Kung yung katawan nga natin, everyday, ilang beses nating nililinis, di po ba? Yung bahay natin, nililinis. Yung church na ito, nililinis. May tagalinis, di po ba? Hindi naman agad malilinis kung wala magsasakripisyo, magtsatsaga na maglinis. Alam niyo po, ang Panginoon ang siyang lumilinis sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ni Kristo at ng kanyang mga salita. Ito po, bakit kailangan natin maintindihan na isinumpa ng Diyos ang lahat ng karumihan at kasalanan at tayo bilang mananampalataya ay dapat natin itong kapuotan na sa ganon ay makapamuhay tayo ng maayos at malinis. In what aspect? Nasabi rito,
maging may asawa man o wala. Bakit po? Kasi ang tinutukoy po ng ikapito, do not commit adultery. Di po ba? Sabi ng iba, bigyan ko lang kayo ng classical example. May nangangatiran kasi si Mary daw at saka si Joseph. Si Mary at si Joseph hindi pa nakikakasal, nagsama na daw eh. Tawag ng iba doon, live-in. Pero sa kultura po ng Hudyo, once po na namanhi ka na, betrol, parang wala namanhi ka na, may term ang mga Hudyo ng panahon na yon. Betrol, basta ganun siya, wari namanhi ka na, ang gagawin, yung dalawa na yung pagsasamahin sa bahay. Yung pinaka-purpose, para makita talaga nila kung ano yung pinaka-differences nila. Pero dun po, sa pagsasama ni Jose at saka ni Mary, malinaw sa mga Hudyo nun na walang mangyayaring sexual act or intercourse sa kanila. Bawal po yun eh. Kasi alam nila na kapag nahuli sila sa adultery, babatuhin po sila. Naalala nyo yung si Jesus Christ? Na sino sa inyo yung walang kasalanan? Siya yung unang bumato. Nahuli po namin, nakiapid, di ba? Babatuhin ng mga tao eh. So sabi ni Jesus Christ, sino ba sa inyo yung walang kasalanan? Sige, kung wala kang kasalanan, una kang bumato. Binabato po kasi sa kanila, may punishment po kasi sa kanila, yung adultery. So kung maalala nyo, in the book of Matthew chapter 1, di ba? Sabi gano'n, natagpuan si Maria na nagdadalang tao. Malinaw naman isang taong matid si Jose, hindi niya talaga ginalaw eh. Parang never been touched, never been kissed nga eh. Yung pa kayang gano'n, parang ganyan nangyari. So kaya nakita natin na yung sinasabi ng iba na religion o ng ibang tao, kung si Jose nga at si Mary nagsama hindi pa naman kasal eh. Nakuha niya? Pero yun yung pinaka-context nun. Kaya nung nalaman ni Jose, bakit yung fiancé ko, buntis, di ba? Hindi ko naman siya ginagalaw. Hindi ko naman siya never been touched, never been kissed naman. Ba't buntis si Maria? Di ba? Ganun nangyari? Kaya ang sabi niya, lihim ni Jose na hihiwalayan. Kasi ayaw niya publicly na magkaroon ng shaming si Mary. So, yun yung context nun. Kaya mali po yung concept ng iba na yung magkakaroon ng live-in, hindi pa. Ang tawag po kasi doon ay premarital adultery. So, yun po yun. Ngayon, sabi ron, maging may asawa o wala. Ano ba ho ang sabi ng Hebrew 13:4? Pwede po ba na, kung sino man po ang nakakita, pakibasa lang po. Hebrew 13:4. Nakita niyo po, Hebrew chapter 13, verse 4. Yes po. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat kahatulan ng Diyos sa mga nakikiapid at nangangalan. So medyo mabigat, di po ba? So hindi lang po ang Ten Commandments, hindi lang po ang kautusan ang nagdi-demand nitong utos na ito. So pinasa nga ng ating kapatid, ang sabi ron, ulitin ko, dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa sa pagkatahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalo niya. Nakita niyo po yun? So, yun po. Hindi ko na po siguro kailangan pang i-elaborate yun na ang pag-aasawa, the word marriage is between man and woman. Tama po ba? Na may covenant sila sa harapan ng Diyos at sa batas. So, pag hindi ganun yung nangyari, hindi sila mag-asawa. Kaya nga ho, nung way back 2019, isa po ako sa naitibaka sa LGBTQ+. Kami noon nag-motorcade. Talagang ho yan tinututulan namin kasi may mga panukala dati sa Senate, dadalhin sa Congress na maging legal yung
pagkasama ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Di ba? At maraming simbahan ngayon na accepted sa church nila. Isipin mo, bishop nila, tomboy. Pastor nila, bakla. Tanungin niyo na ako kung sino mga simbahan yon. Lalo na sa Amerika. Di sa Maynila, meron yung kinakasal yung parehas na lalaki, parehas na babae. Tanungin niyo na sa akin kung anong simbahan yun dahil alam ko yun. So, pinapakita ngayon dito sa atin na yung marriage, ang nag-institute po nito ay ang Diyos. Kinasal ng Diyos si Eva at saka si Adan. Di ba? So, sa Genesis chapter 2, makikita natin kung paano ng Lord in-institute ang marriage. Kaya ang sabi doon sa Genesis, di ba sabi, magpakarami kayo? Di ba? Sinabing gano'n. So, ibig sabihin po, we should respect at instill natin sa mind natin na ang marriage ay in-institute ng Panginoong Diyos at dahil sa Diyos ito nanggaling, kailangan po talaga natin na sundin ang salita ng Diyos na huwag tayong mga ngalon niya. Yan ang nakalagay. Okay? Meron pa po siguro 1 Corinthians 7:4-9, sino po ang gustong bumasa? 1 Corinthians chapter 7, verse 4 and 9. Unang Korinto chapter 7, excuse me. Unang Korinto chapter 7, verse 4 and 9. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Pero hindi naman, hindi ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Okay, dun muna po. So ano yung sa pagka-marriage na, marriage na, kinasal na sila, so dun ngayon malalaman na yung katawan ng babae, pag-aari na ni lalaki. Yung katawan ni lalaki, pag-aari na ng babae. Doon po pumapasok yung legality sa harapan ng Diyos. Pero siyempre, outside marriage, na may mga tinatawag na sexual activity o act, yun po ang adultery. Premarital po yun. Di ba? Premarital adultery po yun. Pero ito, malinaw na po, na dapat maging pananaw natin, lalo na sa mga mag-aasawa, na once na kinasal ka, yung katawan mo hindi mo na pag-aari. Ang pag-aari na yan ng asawa mo. Malinaw, di po ba? Binasa ni Sister Leonie. Pakituloy nga po, Sister Leonie. Ay po. Ano po? Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa Ay, verse 5 po. verse 5, dahil na tayo po kasi. Apo. Huwag ninyong ipagkakaitay ng sarili sa isa't isa, maliit ang pagkasundan ninyo. Huwag muna magsili upang maipuwag ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsili na muna kayo upang hindi kayo matukson sa Satanas dahil sa hindi na kayo Ayan. pipigil. Doon muna pa. So, ano yung sabi rito? Huwag kayong magkakait. So, ibig sabihin pala, ito kasi, bahagi po ito ng pag-aaral natin. Huwag daw magkakait. Tama po ba? So, ano ibig sabihin nito? Siyempre, nung hindi pa kayo kinakasal, talagang bawal. Tama? Pero siyempre, pag magkasawa na kayo, huwag daw kayong magkakait. Kaya yung mga babae, pagka yung asawa nyo, nangangalapit minsan, huwag daw kayo magkakait. Ngayon, mag-usap kayo, sabing gano'n, di ba? Mag-usap kayo, may usapan Dapat nag-uusap daw talaga Yun ang sabi ng Bible, pag-usapan ninyo. Di ba? Kaya yung iba, ang nagiging problema mo talaga sa marriage, after po na insal, yan po yung malaking problema Yung nandun na sa ganong aspeto na minsan, kaya pala wala sa mood yung lalaki, kasi nga, parang ganon lang hindi napagbigyan, ganon. Wag daw magkakait, hindi na dapat magkait. Kasi, yung katawan ng lalaki, para na sa babae ng asawa niya, yung katawan ng babae, para sa asawa na niyang lalaki. Ngayon, may spiritual implication. Sabi ganon, dapat, meron kayong tinatawag na spiritual na protection sa marriage ninyo. Pananalangin. Napansin niyo po doon? Ngayon, ang sabi doon, huwag niyo din bibigyan ng pagkakataon si Satanas. Bakit? Yun nga po yung sinasabi ko. Ito sa mga may asawa, magkakaintindihan tayo rito. Di ba minsan napapansin ninyo? Isang problema yan. Nakukuha niyo yung punto ko? Problema minsan yan Gustong-gusto nung
Asawa mo, ayaw mo naman. Ikaw lang. Di ba nagkakaproblema, nagiging awayan minsan? Ewan ko kung na-experience yun na yan. Ngayon, matatanda na kayo sa... May mga nangyayaring ganyan. So, doon nga pumapasok. Kapag hindi na ibigay ng lalaki o ng babae yung pinaka-needs ng bawat isa, ay doon na nga pumapasok yung nagkakaroon ng another woman, another man, nagkakaroon ng third party. Kasi nga, may expectation yung bawat isa. So, hindi ho masama na maintindihan natin ngayon na ngayon lang naman ako nagturo nito, hindi naman talaga ako nagtuturo kasi nga nandito. Na, yun nga, kaya nga ho napaka-dangerous. Pare, malayo yung. Hindi kayo magkasama, puro ano lang kayo, emotional attachment kasi puro calling lang kayo, tawagan. Mabigat po yun. Pag wala pong physical attachment, dyan na po yung matinding labanan. Kasi hindi mo siya kasama eh. Oo, yung punto ko, mabigat po yan. Yung LDM, long distance marriage. Mabigat po yun. Kaya si Paul, yun yung sinasabi niya. Paipagpatuloy po kapatid, sister. Sa sinabi ko hindi utos, kung di pa una ang nasa yung kalagayan. Sabi na, isa sana ang tawag sa mga ko. Ngunit na kanya-kanya kaloob mo na sa Diyos, at mga ito yung nakain na ako. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa Ayan. sa mga Yuda, kabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa ng ganito. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na sila, mas mabuti ang mag-asawa kaysa Oh. O yun naman yung, thank you po, yun naman yung mga balo. Eh kung ikaw naman, bata ka pa, nabalo ka, siyempre pag sa 20 ka na, huwag ka na mag-asawa. Pwede din naman, parang ano lang naman, yung may kasama nga yung gano'n. Tawag natin doon? Parang ano, meron kang, yun. So yun naman yung sa mga nabubiyuda, na pag nag-asawa ka na, namatay na yung asawa mo, na-break na po yung covenant ng marriage niya, pwede ka nang mag-asawa. Kung ano yung punto? Wari, si Jenny at saka si Damixo, mag-asawa, namatay na si Damixo. Si Jenny, pwede siya mag-asawa. So, bakit? Eh kung hindi ka makatiis mas maganda daw mag-asawa kaysa naman lagi ka nagkakasala. Ano yung tawag doon? Lahat na lang ng may nanligaw sa'yo. Bata ka pa, sinasagot mo, tapos sagot ka ng sagot, nung bandang huli, mahulog sa kasalanan. Kasi nga po, sex or any act of sexual outside marriage is sin. Yun po ang totoo doon. Okay? So, mabigat po yun. Paano ba i-define yung sexual? Mabigat po yan. Ngayon nga lang, pituhan mo nga lang yung babae. Di ba? May batas po, makukulong ka na. Titingnan mo nga lang yung babaeng ganyan, tag-reklamo niya, yari ka na eh. Nakuha yung punto natin. So, mabigat po siya. So, yun po yun. Kaya, ang sabi po sa ating pinag-aaralan na ang lahat ng karumihan ay isinumpa ng Diyos at gayon din ay dapat nating kaputan ang mga ito at mamuhay ng maayos at malinis, maging may asawa man o wala. Amen po? So, may asawa man o wala. Ang hirap nun. Kasama mo yung asawa mo o hindi mo kasama. Ang bigat, di po ba? Ngayon, eto, bibilisan ko lang po ito. Sa question 109, ang ipinagbabawal ba ng Diyos sa kautosang ito ay pangangalo niya lamang o pati na ang katulad ng mahalay na kasalanan? Siyempre, yung adultery po kasi, hindi siya agad adultery. Hindi ho agad pangangalo niya. Meron muna pong pinagmulan niyan. Di ba? Ano yung pinagmulan? Kumari, yun na nga, parang practical na siya. May asawa ka na, di ba? O may asawa na ako. Tapos, may nagme-message, di ba? Sa messenger mo, may tumatawag kung ano in-entertain mo ng in-entertain, di ba? Tapos, nung in-entertain mo, lumalim na ng lumalim yung usapan niyo. Doon pala, papunta na doon pa lang sa ginagawa ninyo, meron ng mali. So, ano yung mangyayari doon? Mangyayari doon, papunta doon talaga sa actual na adultery niyo. Kanya, parang yung nando sa outreach natin, sabi sa akin, Pastor, pwede bang ikasal mo yung anak ko? Ilang taon na po ba? 17. Bawal po ka ako yun. Pastor, kasi buntis eh. Ba't nabuntis? Hindi niyo po ba ako alam na kung sino yung lalaki na nagpupunta sa bahay niyo, ba't pinulingan? Hindi ay ka, Pastor eh. Nalaman na lang namin buntis. Saan mo nagligawan? Di sa Facebook.
Nung nagkita raw, nabuntis na. Alam niyo, sister yon, yung nagkaano sa akin, pero hindi ko kinuwento yon. Ando sila nung pinapaliwanag nila. Pinapaliwanag ko. So, saan nangyari? Wala akong actual na pagsasama, pero nung nagkita, nagsabong na. Ano yung punto doon? Hindi ho siya actual na adultery agad. Hindi siya agad actual na pangangalo. So, ang ina-address ngayon dito, ang ipinagbabawal ba ng Diyos sa ikapitong kautusan ay ang pangangalo niya lamang o pati na ang mga katulad na mahalay na kasalanan. So, tingnan po natin. Ang sabi rito ay ito. Yamang ang ating katawan at kaluluwa ay mga templo ng banal na espiritu. Templo ng banal na espiritu. Inuutos niya na panatiliin natin ang mga ito ng malinis at banal. So, ang katawan daw natin ay templo ng Diyos at ng banal na espiritu. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6 at saka ng chapter 3, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo? Sabi ng chapter 6 verse 21, kaya gamitin ninyo ang lahat ng bahagi ng inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. At ang sino mang muwasak o dumumi sa templong ito ay paparusahan ng Diyos. Our body is the temple of God. So ngayon, hindi lang siya basta actual na adultery o pangangalo niya. Any thought o thinking, any words, any acts, prohibited ito. Kasama ito doon sa ikapitong kautusan. So sabi dito, yamang ang ating katawan at kaluluwa ay mga templo ng banal na espiritu. Inuutos ng Diyos na panatilihin natin ang mga ito. Yung katawan natin na malinis at banal. So paano natin siya mapapanatili? Ito sabi, sa makatwid ay kanyang ipinagbabawal ang anumang malaswang gawa. Pari po bang paibasa ang Efeso chapter 5 verse 3? Efeso chapter 5 verse 3. Apa. Kayo yung mga nilinaw ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang kayo nakikiapid o gumagawa ng pagbubuhay ng kasalanan o pagkakita. So, mabanggit Napansin nyo? Binasa ni sister, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan. Ang ano daw? Ano daw po? Pakikiapid. Anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabulang usapan at pagbibirong di nararapat. So tingnan nyo, words pa lang, binabawal na talaga. Siyempre, kung wala talagang kwentuhan, walang may instill sa mind at makakakonvince sa puso, sa isip ng tao. Kasi siyempre, saan ba talaga nagsisimula ang adultery? Pag-uusap. Tama mo ba? Sabihin, alam mo, nagustuhan kita, ang ganda mo kasi parang gano'n, naniwala ka naman agad. Di ba? Alam mo namang mali. So, doon siya nagsisimula talaga. Kaya ang sabi ron, sa ating pinag-aaralan, ang sabi ron, ipinagbabawal ng salita ng Diyos ang anumang malaswang gawa. Ito pa, kilos, salita, kaisipan, at pagnanasa. Tingnan niyo po, Matthew 5. Sino po ang gustong bumasa? Matthew 5:28. Matthew 5:28. Quickly, paibilisan po. Matthew 5:28. Ang sino man, sige pa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino ang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa ay nangangalo niya sa babae niya sa kanyang puso. Ang tanong dyan, babae nang ba ang ina-address dyan? Hindi. Generally speaking, both men and women. Napansin nyo, sabi kasi niya, sinabi ng kautusan, huwag kayong mangangalo niya. Direct yon. Yun na yung actual na ginawa ng tao. Pero si Jesus, iba ang kanyang sinasabi. Bago mo literal na ginawa ang pangangalo niya, meron munang nauna. Pagnanasa. Ano yung pagnanasa? Desire. Pag sinabing desire, ginusto mo. Di ba? Nakuha niyo po ba yung point natin? Pinapaliwanag ko po ito, don't put any malice dito sa pag-uusap natin. Di ba? So sabing ganon,
ni Jesus Christ, hindi siya agad nahulog sa adultery. Sa pangangalo niya, mayroon munang nauna. Yung pagtingin. Yung pagtingin natin, yun yung naglalagay ng desire sa mind and heart natin. Kaya sabi, ang sino man tumingin na may taglay na pagnanasa sa kanyang puso, sa isang babae o sa isang lalaki, nangangalo niya na siya sa puso niya. Okay? So let us define. Ano ba yung masamang kaisipan? Kung tinignan mo yung isang tao. Okay, nagandahan ka, nagwapuhan ka, tapos may naisip kang masama. O yun, adultery na yun. Sa puso mo. Di ba? Kung nakita mo siya, nakita mo, ang pogi naman niya, ang ganda naman niya. Tapos naglaro na yung mind mo. Di ba? Nag-isip ka na ng ano. O ayun, adultery na po. Kasalanan po yun sa isip. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Doon kasi siya nagsisimula. Okay? Ano pa? At anumang bagay na nakapupukaw sa karumihan ng tao. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Pwede po bang paibasa? 1 Corinthians 15:33. Dito na po ako tatapos. 1 Corinthians 15:33. 15:33 po. Huwag kayong manloloko. Ako sa mga sakay ng mga sinan ng magaganda-ganda. O, tingnan nyo. So, ano ito? Usually, huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay nakasisira ng ano daw pa? Magagandang ugali. So, ano yung magagandang ugali na yun? So, we as a Christian, ito yung character natin, godly character natin. Tama po ba? Kaya nga sabi St. Peter, flock together eh. Yeah? Kaya nga, we need to careful sa mga taong sinasamahan natin. Alam niyo po, ang totoo naman talaga, nagsisimula ang bawal na pag-ibig sa peer group natin eh. Tama po ba? Sa kasama natin. Doon ho nadidevelop. Ako marami na akong alam. Pagka tinanong nyo ako, mga magka-classmate, may asawa, naglilingkod sa Panginoon, marami. Hindi mo maiwasan yan. Kasi kung sino yung kasama mo, doon kayo nagkakaroon ng malapit na ano eh. Hanggang sa ganito, ganon, lagi kayo. Isipin mo, maghapon kayo magkasama sa trabaho nyo. Di ba? Tapos, sabi ng iba, parang parehas tayo ng trip Parang ganun yung mga sabi-sabi. So, yun na nga, doon na nagsimula. So, sabi ni Paul, sa 1 Corinthians 15, sabi ganon, mag-ingat kayo sa mga nakakasama nyo. Kasi nakakasira minsan sila ng magandang pag-ugali. Okay? So, doon po siya nagsisimula. Kaya again, babasahin ko po as may summary ng ating pag-aaral. Ano ang tinuturo sa atin ng ikapitong kautusan? Huwag kang mangangalon niya. Ano ang tinuturo sa atin ng kautusan na huwag kang mangangalon niya? Ang sagot, na ang lahat ng karumihan ay isinumpa ng Diyos at gayon din ay dapat nating kauputan ang mga ito. Lahat ng karumihan at kasalanan. At dapat daw tayo ay mamuhay ng maayos at malinis. Maging may asawa man o wala tayo. Kaya po, pagpe-pray nyo po ako palagi. Amen? Pagpe-pray nyo po ako palagi kasi 10 years na po na malayo yung si Mrs. Di ba? Sinasabi ko na just please pray for me. Kaya nga every time na nagpe-pray ako, honestly speaking, every day, pinagpipray ko po kayong lahat. Alam ko kung ano yung dapat kong ipag-pray sa inyo. Kahit ang marriage life nyo po, pinagpipray ko po. As long as the Holy Spirit lead me, dito sa mga items ng prayer na ito, pinagpipray ko po kayo sa Panginoon. That's why, malakas ang loob ko na sabihin ko sa inyo na sama niyo po ako sa pananalangin. So sabi rito, yon, mamuhay ng maayos, malinis, maging may asawa man o wala. Yung question and answer 109, ang sabi, ang ipinagbabawal ba ng Diyos sa kautosang ito ay pangangalo niya lamang o pati na ang mga katulad ng mga mamahalay na kasalanan? Ang sagot,
Yamang ang ating katawan at kaluluwa ay mga templo ng banal na Espiritu. Templo ng banal na Espiritu, inuutos ng Diyos na panatilihin natin ang mga ito ng malinis at banal. Sa makatuwid ay kanyang ipinagbabawal ang anumang malaswang gawa, kilos, salita, kaisipan, pagnanasa, at anumang bagay na nakapupukaw sa karumihan ng tao. So that's all. Amen po ba? Meron po ba kayong tanong? Huwag na po kayo magtanong, di ako expert sa... Sana naintindihan po natin. Amen? Amen po ba? Kung dati po ay naranasan na natin yung mga ganung bagay, na may konting hindi natin nasunod, ngayon po dapat, by the grace of God, masunod na po natin. Amen? So, let us pray. Tayo manalangin. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, thank you so much sa mga salita niyo po na aming natanggap sa pamamagitan ng mga turo mula sa inyong banal na kasulatan at dito rin po sa Kapisismong Heidelberg, yung 7 kautusan na do not commit adultery o kaming mga ngalunya. Panginoon, sorry, patawarin niyo kami kung minsan sa isipan namin, katulad ng sinasabi ni Jesus Christ na nakakapag-commit kami because of our eyes, lust of our eyes, Panginoon, ng mga mali, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo na ilayo kami sa mga nagiging sanhi ng temptation o ng kasalanan. Gabayan kami ng inyong banal na Espiritu, proteksyonan niyo kami palagi. Ang isip at puso po namin at ang buong pagkatao ay ingatan niyo. Dahil alam namin, habang kami ay nandito sa mundo, ang sanlibutan, si Satanas, ang gawa ng dyablo, ang gawa ng kahinaan ng laman ay maaaring nandyan. Pero Lord, kailangan naming manalangin palagi sa aming mga buhay. Kailangan naming mag-meditate, mag-aral, makinig ng inyong mga salita. At kailangan po namin, Panginoon, na magkaroon ng tinatawag na contentment o kasapatan sa buhay namin. Kasi Lord, minsan, yung aming mga isipan, gusto namin lagi may reward yung mga ginagawa, sinasabi at iniisip namin. Yan yung old nature namin. Kaya minsan, hinahanap talaga namin yung mga bagay sa pagbibigay ng temporal joy and happiness sa buhay namin. Pero Lord, alam namin mali ang lahat ng iyon. Na kay Kristo ang tunay naming kaligayahan at kasapatan ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody says, Amen. God bless you all. So we have a break. 5 minutes.